natin si Willie Revillame. Dahil itong si Willie Revillame, mga kababayan, ay talaga po ibang klase. Naglabas po ito ng sama ng loob, mga ka-GPnatics, dahil siya daw po, bakit inaayawan siya ng mga tao? Bagkus, kung siya naman daw, mga kababayan, noong siya po ay isang artista sa entertainment, ay hinahanap-hanap at gustong-gusto ng mga tao. Pero ngayon, ayaw daw po ng tao sa kanya. O, eto na. Panoorin natin, mga kababayan. Ano nangyari sa'yo, Kuya Will? Kapag niya, hinahanap artista. Aha. Pag nanonood kayo ng sine yan, sino ba pinanonood yung artista? Aha. Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo ng entertainer? Aha. Tapos pag tumatakbo na kami, pag gusto namin mag-servisyo, ayaw nyo? Halatang halata, mga ka-GPnatics, itong si Willie, si Kuya Will. Hindi niya alam yung pagkakaiba ng entertainment, ng musika, at syempre sa pagtakbo bilang isang public servant. Dahil doon, mga kababayan, may kanya-kanya tayong talent, di ba? Pag bilang isang artista magaling ka, hinahanap ka, tinatawanan ka. Sa music, ganun din. Kapag may music, itong music mo ay tinatangkilik din ng tao kasi magaling ka sa iyong music. Pero ang tanong, Kuya Will, magaling ka ba bilang isang public servant? Oh, sasabihin ng iba dyan, bakit di pa nga nasusubukan eh? Di ba? Di pa nga nananalo eh. Bakit tinatanong nyo na kaagad kung magaling na public servant? Mga kababayan, ang isang magaling na public servant, kung ikaw ay tatakbo sa isang pamunuan, lalong-lalo na sa Senado, dapat alam mo talaga kaagad kung ano yung iyong plano. Kung meron ka talaga nakahanda na plataforma para po sa paggawa ng batas. Di ba? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. Ay, buhay. Kapag niya, hinahanap Nonsense daw, mga ka-GPnatics. Nonsense daw. artista. Pag nanonood kayo ng sine yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin mag-servisyo, ayaw nyo? Di ba? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. Grabe, pag nanonood kayo ng sine, inahanap ninyo artista. Natural. Mga kababayan, sino ba yung nandoon sa sinehan? Sino ba yung nandoon yung gumaganap sa pelikula? Di ba artista? Kasi doon sila magaling. Expert sila doon sa pag-arte, sa pagpapatawa, sa musika. Oh, kaya magkaiba, mga kababayan. Dito kasi, kaya siguro palagay ko, kaya naglalabas ng sama ng loob itong si Willie. Kaya pala, guys, baka naman, 300 plus tayo dito, baka pahingi naman ng like dyan. Hindi, kasi itong si Willie Revillame, ganito po kasi, kaya siguro naglalabas ng sama ng loob, dahil hindi po sila tinatao. Unang-una siguro, wala kayong pamigay sa tao, sabi ni Robin Padilla. 'Di ba? Wala na si Tatay Diggs. Nakakulong sa dahig. Wala kayong crowd drawer. 'Di ba? Kaya walang mga tumatao sa inyo. Pangalawa, ayaw kayo ng mga tao kasi alam nila trapo kayo at wala kayong gagawin. Kaya mga kababayan, ang tao kasi naghahanap yan na makakatulong sa presidente, na makakatulong para sa ikaunlad ng bansa natin at para sa kinabukasan ng ating mga anak-anak-anak. 'Di ba? Mga kababayan, sino ba naman ang tao, no, na ang gagawin sa Senado ay ganire? Kasi siya nag-ano na siya may mga kasama siya ng mga senador o mga dating senador at tumatakbong mga senador. At ganito lang daw ang gagawin niya, mga kababayan. Kaya wala nakikinig sa kanya eh. Thank you very much. Magandang hapon. Ang tanong ko lang, Hebe! Ah. Pag nag-away-away kami sa Senado, Ah. Hebe! 5,000? Ah. Pag nag-away kami nila, Tulmo, bigyan ng Jackie Chan. Grabe. Ganun daw ang gagawin niya. Pag nag-aaway, mga kababayan, ay sasabihin lang niya, hep hep hooray. Tapos, bibigyan daw ng jacket 5,000.
Ang hina talaga mga kababayan ng pick up ng isang tao, ng isang kagaya ni Willie Revillame. Ang nakikita niya doon, na pag sinabi daw nag-aaway-away, yun daw ay parang personalan. Let me think of it, mga kababayan. Di ba dapat sa Senado, sa Kongreso, talagang normal po ang debate. Normal yung parang sila ay nag-aaway dahil kailangan mailabas natin kung ano yung ikagaganda ng batas. Kung ano po yung nararapat. Kaya nga, ang isang batas, mga kababayan, halimbawa, ikaw ang author ng bill. Di ba, napapansin natin na kahit ikaw ang author ng bill, dahil nga ito ay pwedeng amyendahan at ang bill mga kababayan, ang panahon ay nagbabago. So dapat ang isang bill ay naamyendahan para makasunod ito sa kasalukuyang panahon. 'Di ba yung sasabihin natin na itong batas na ito ay nakakasabay sa kasalukuyan. Kasi kapag ito hindi mo inamyendahan mga kababayan, walang mangyayari. Lipas na kumbaga. Kaya normal, yung nagkakaroon ng debate, mayroong opposition at mayroon din sa kabila para nang sa ganun magkaroon ng check and balance. It doesn't mean na yung kanilang debate ay away-away personal. Diba? Yun naman ang katotohanan dun Willie Revillame. Grabe, iba talaga, mga kababayan. Kumbaga, kung ako lang nang tatanungin dito, kung pag tinanong, kung halalan bukas, iboboto mo ba si Willie Revillame? Sige nga, sino sasagot dyan? Number 1, kung iboboto nyo, si Willie Revillame. Number 2, kung hindi. Tanungin ko lang, lahat ng mga naririto ngayon. Diba? Sabi ni Widi Guzman, no to Kuya Will, sigurado pag nanalo yan, si Demonyo Digong lang ipaglalaban. Shoutout Ma'am Marlene Ratuita. Na parang nakalimutan ni Willie Revillame, mga kababayan, nung mga panahon na siya po ay tinatanong. Actually, matagal na ito nililigawan ni Digong Duterte, di ba Ma'am Lilibet Jose? Yan marami Number 2, wala daw, di raw nila iboboto si Willie Revillame. Kaya pala nagagalit si Willie kasi ayaw niyong iboto. Di ba? Number 2, Ferdinand Lungalong, Shone Hes, Sander, Cecilia S. Casenas, Rhea Arena, Aurelia Adena, El Puday, Mandaragat, bugok yan si Willie. Puro number 2, ayaw talaga kay Willie. Ito kasi mga kababayan, dito pa lang, nasubukan na talaga si Willie kung paano siya sumagot. 'Di ba? Dito sa interview niya na ito, 5 months ago, nung filing ng Certificate of Candidacy. Dito kasi dapat sumagot ka ng maayos, Willie. Kasi ito na yung pagkakataon mo para mag-shine. 'Di ba? Tinanong po siya dito Ang problema, hindi niya alam kung paano sagutin yung mga tanong sa kanya ng mga napakagagaling at napakatatalinong host na kagaya po nila Gretchen Ho. Few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we asked you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay NBP. You have my support. Go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway Yun mga... na yung sagot niya, di ba? Tinanong siya ni Gretchen Ho, anong nangyari? Parang ano lang yun, what makes you decide? Di ba? Kung bakit ka tumatakbo ngayon. Ang sagot lang niya, nagpaalam ako kay MVP. Dapat may sagot ka doon. Ang sagot doon mga kababayan, parang nag-a-apply ng trabaho. Di ba? Bakit ka namin, why should we hire you? Ganong dapat. Alam mo kung paano i-package, ibenta yung sarili mo, kung ano ang nag-decide sa'yo, kung bakit kailangan ka namin piliin, kailangan ka namin iboto, o bakit ka kailangan tumakbo. Ano ba ang nakikita mo? Ganon, mga kababayan. Naka-ready siya dapat. Mga tao, ayaw nyo makigulo doon. Pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po, Kasi dun sa politika? studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Okay. Every day. So, natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado, Anak ng tipaklo, mga kababayan. Ang tingin niya sa Senado, kuhaan ng pera.
Ang tingin niya sa Senado, kuhaan ng pera para itulong sa sambayan ng Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Willie Revillame, merong mga institusyon, merong mga agency or ahensya na nakatutok sa pagtulong like DSWD, 'di ba? PCSO, SWA, etc., etc. Ang Senado, kapag ikaw ay tatakbo at magiging senador, magpo-focus ka sa paggawa ng batas. Magpo-focus ka doon sa mga bagay, mga kababayan, para magkaroon tayo ng tinatawag na parameters. Magkaroon tayo ng takot dahil may batas na umiiral na ganito. Ay, hindi mo nagagawin yon. Diba? Yun ang trabaho ng pagiging isang senador, legislator, tagagawa ng batas. Yung sabihin natin, yung pagtulong sa kapwa, that's common eh. Mga kababayan eh. Granting na yon. Yung bagay na yon ay talagang kasama na. Package deal na yon bilang isang public servant. Isang politiko, mga kababayan, kasama na yon kung yung Humanitarian Act na yon. 'Di ba? Yung ikaw ay tutulong sa kapwa natin kapag nanalo ka, bonus na yun eh. Out of your pocket, pwede mong gawin yon. Pero yung paggawa ng batas, dapat alam mo yung paggawa, yung proseso, at marami pang iba. 'Di ba? Hindi ito mga kababayan, kagaya ng papasok ka po sa eskwelahan at ikaw po ay mag-OJT o kaya papasok ka sa trabaho, mag-OJT ka muna para malaman mo kung ano yung gagawin. At hindi rin ito kagaya po ng mga bata na walang alam, papasok sa eskwelahan para matuto. Hindi po ganun. Dahil sayang ang oras, sayang ang slot, sayang po ang sweldo ng taong bayan para sa inyo kapag kayo ay mauupo at wala naman kayong gagawin. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Aha. Ito yung mga taong ibinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako kahit paano. At siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Kailan niyo po napagdesisyonan with finality na, o sige, game na nga? Kasi Pakikipag-away sa kahit kanino para lang daw sa mahihirap. Diyos ko mga kababayan, hindi naman pinag-uusapan doon sa Senado ang mga mahihirap eh. Batas ang pinag-uusapan doon. Kahit sino ang tanungin nyo, kahit siguro grade 6. 'Di ba? Alam nila na ang Senado, ang trabaho niyan ay tagagawa ng batas. buzzer beater po kayo dun sa... Gusto mo malaman yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel. I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, Will, walang isang tao na nag-joke sa'yo na, uy, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible daw na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga hindi to first time. Pero ang nakakagulat first time nyo talagang nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang babait nila. Nagmamahalan, nakakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga Pwede magdebate, matukoy mo ba yung magbalitakta. Pahiya siya dito, mga kababayan. Dito siya nakaliskisan. Tama na yung sinasabi ng mga host eh. Di ba, normal naman talaga yung mag-aaway-away dyan because, mga kababayan, mayroon sila sariling mga rason. Di ba? Meron sila sariling mga idea kung ano yung nararapat o mas maganda para sa batas na yan. Yun ang hindi naiintindihan ni Willie. Pag sinabing pag-aaway, personal na kaagad. Makita mo nga yan, nag-aaway doon sa Senado habang may session. 'Di ba? Pagkatapos yan, mga kababayan, magkakasama na, nagiinuman pa. O magkakasama kung ano-anong ginagawa. So, ibig sabihin, part lang talaga yun ng trabaho. Hindi Yung kasi... break-up? Excuse me? Sabi mo na nagbabangayan, nag-aaway. Ang Hindi, tinutukoy mo ba yung kailangan ba break-up? ipakita sa TV yung nagbabangayan? Aha. Pwede naman siguro kaya meron sila executive session, di ba? Patay tayo dyan, mga kababayan. Aray ko po, Willie Revillame. Di ba? Unang-una, pag halimbawa nagdi-debate, okay lang yan na makita ng tao para marinig ng taong bayan kung ano yung mga reasoning ng bawat isa. 'Di ba?
Nung papanahunan ni Miriam Defensor Santiago, talagang hanga ang lahat sa Senado. Galing na galing ang lahat sa Senado. Ngayon mga kababayan, ultimo executive session, hindi alam ng isang tatakbong senador. Ang executive session, ginagamit ito, Willie Rebillame, ng mga tao or ginagamit ito dyan sa Senado or Kongreso kapag ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa national security. Hindi mo kailangan pag nag-aaway or nagdi-debate ay kailangan sa executive session. Anak ka ng tinapa. Diba? Nabuang na. Pero inyo, pag meron daw nagdidebate, nag-aaway, kailangan daw sa executive session para daw hindi makita ng madlang people yung mga nag-aaway. Ay, nako, Willie, ang gulo mo, ha? Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na ng buhay na mahirap. Ang siyempre makikita mo magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos ang kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because na show nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila na you want to help the masses. Hayaan nyo po yung bisitang pantangan natin na yan. Yung panauhing pantangan na yan, wala talagang ujutak yan. Mga kababayan, eto di ba sinasabi, tama po yung binanggit dito, no? Si Vic Soto, sinabi niya, pwede ka naman talagang tumulong, di ba? Without entering into politics. Kahit hindi ka pumasok sa politika, total, may mapera naman na itong mga to eh. Di ba? Meron naman silang kumuha ng kanilang pera out of their pocket. Ngayon, mga kababayan, kung gusto talaga nila makipagtulungan sa gobyerno na to, di ba? Para matulungan o para magkaroon sila ng ambag kung ayaw nila na magkuha ng pera galing sa bulsa. Eh di, ang gawin nilang nila, sumama sila doon sa mga ginagawa ng mga DSWD. Di ba? Siguro naman mga kababayan, kasi hindi naman siguro natin tinitingnan ang pera sa pagtulong. Pero napaka-importante po na mayroong pera. Pero ang tanong, willing ka ba, Willie, na ikaw ay maglabas ng pera mo out of your own pocket para tumulong sa mahihirap? Kasi base sa pagkakarinig ko kanina, ikaw tumutulong ka doon sa mga nanonood sa inyo, 600 people, doon sa iyong studio, hindi lahat yun natutulungan nyo. At kulang ang budget, sabi mo. So, ibig sabihin, ano to, tatapyas ka ng pera dito sa Senado? Naku po, sigurado, magiging ano ka rin. Sa susunod niyan, ikaw din ang magiging apple of the eye ng COA. Kasi baka hindi mo maipakita. Baka hindi mo, mga kababayan, pag ikaw ay inaudit, wala kang dokumento na maipakita, sabihin mo lang, hindi, pinamigay ko na yan dun eh. Diba? Baka mas malala pa sa mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at kung ano-ano pa. Kasi nga mga kababayan, dati inahangaan ko si Willie pagdating sa aspeto ng pagtakbo. Dahil ginagaya niya, kinukote niya yung sinasabi ni Dolphy eh. Kasi si Dolphy dati, marami rin nag-aalok. Sinasabi ni Dolphy dati, okay, sabihin natin granting, manalo ako. Kung tatakbo ako, granting, manalo ako, ano naman ang gagawin ko sa Senado? Diba? Dapat ang tao sa Senado ay dapat mayroong alam sa batas. Eh wala naman akong alam tungkol dyan. Ginagaya yun ni Willie Rebillame, mga kababayan. Ngayon, wala na. Basta ang tanong niya, what makes you decide to run? Ang sagot lang niya, kinausap ko si MVP. Ang sagot sa what makes you decide to run, mga kababayan, dapat yung yung plataforma mo, yung nakikita mo, nakakulangan ng Senado na hindi nila kayang ibigay na meron ka. Yun dapat yun. Yung package na meron ka na hindi basta-basta nakikita sa ibang kandidato at doon sa ibang mga politiko na nakaupo na ngayon, kaya kailangan ka doon. Diba? Sigurado po yan, Gracious Grace. Magiging ala Robin 2.0 yan, si Willie Rebillame. Dagdagan mo pa ng Ipe Salvador.
Di ba? Oh, kung makapasok pa si Bato de la Rosa, patay na tayo. Oh. You know, make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? It's about poverty eh. Pagkikahirapan. Kasi 21 years na ako nagde-daily show eh. Ayun daw, ang dahilan daw dahil sa kahirapan. Anak ng tipak, gamit na gamit ang kahirapan. Tatakbo ka dahil sa kahirapan? Willie, tanong ko sa'yo ha, eto, pag tumakbo ka ba at nanalo ka, ang mamamayang Pilipino yayaman? Ang kahirapan, tandaan po natin, nasa sarili natin. Kung bakit tayo nandyan sa kinalalagyan natin, dahil hindi tayo nagsisikap. Dahil tayo umaasa lang sa iba. At kapag wala tayo, ang ginagawa natin, pinababayaan lang natin. Ang Senado, it's not about the kahirapan. Sabi ko nga kahit sinong maupo sa gobyerno, kapag ang isang tao ay hindi nagsikap sa sarili, walang mangyayari. Tama? Kaya Willie, kahit tumakbo ka, kahit manalo ka, mahirap pa rin ang ibang mga Pilipino. Diba? Warbisdak, no? Okay naman sa akin, Brad. Kahit ikaw, DDS ka, mas okay naman sa akin si Pacquiao. Si Pacquiao, nagsikap. Diba? Nag-aral. At marami rin yan na ipasang batas. Hindi kagaya na itong mga to. Noong una, kinukutsa ko si Pacquiao. Okay ka lang, doon ka na lang sa sa boxing. Pero yung tao, nakita mo, nagsumikap eh. Kung ikukumpara mo nga si Manny Pacquiao at itong si Robin Padilla, I'd rather go with Manny Pacquiao, mga kababayan. Nag-aaral po yung tao. Merong progreso. Si Robin Padilla, 3 taon na, I-move, hindi pa rin makumpleto. Yung kanilang proceedings. Yung parliamentary proceedings nila, hindi pa rin po magawa ng tama. From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Willing. Di ba? Will Time, Big Time. Nag-GMA ako ng 7 years na Wawawin. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin na mahirap, gamot. Pang-paaral ng anak ko. Pang-opera ng asawa ko nakahiga. It's all about yung kabuhayan. Kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip eh. Personal na eh. It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo eh. So, paano itong mga taon to? Yung bang pag-aaway nyo, natutulungan ba itong mga to? Ilang presidente na dumaan? Ilang senador na dumaan? Ilang congressman at congresswoman na dumaan? Nabago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that Exactly. That's exactly my point. Yun ngang dumaan dati, Willie Revillame, ang gagaling na mga senador. Pero, nagbago ba ang kalagayan ng mga Pilipino? Actually, ako sasabihin ko, may pagbabago. 'Di ba? Nagkaroon kasi tayo ng mga batas na talagang masasandalan natin. 'Di ba? Pero mahirap pa rin. Mahirap pa rin ang sitwasyon. Ngayon, kung ito magagaling ng mga senador, 'di ba? Magagaling sila sa paggawa ng batas. Tapos may sasalpak ngayon na wala namang kagaling-galing. Uy, sinabi mo ata na obob to. Aba, oo naman, sinasabi ko talaga. 'Di ba? Na wala talagang galing. Ano ang maitutulong mo? Puro na lang mahirap. Poverty. Ano? Yung mahihirap natin pag naupo ko ba? Gagawin mong batas ibibigay lahat ng pera sa mahihirap? Oh. At kung sasabihin mo, kung ikaw ay may plataforma, sasabihin mo, hindi, wala akong hintayin muna natin na manalo ako. Masyado pang maaga, di pa nga ako nananalo eh. Aba, mga kababayan, hindi na namin aantayin. Hindi na namin, di ba? Hindi na namin ikaw bibigyan ng pagkakataon na manalo mas makakatulong ka as a private citizen? Because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus- Imagine mo, you have about 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday is about 600. Hindi pa lahat. You know,
Dito, mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bill ang gusto mong gawin? Yung bill na yan, yun dapat, kumukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, no? 20%. Gusto ko mag-add, if ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit nyo, saan nyo nakuha yung figure? Paano ka makakatulong kung wala ka nga alam sa batas? Unang-una, mga kababayan, kahit yung pagtaas ng mga bilihin, yung inflation, lahat yan nakakaranas. Kahit umupo ka pa dyan, kapag ang lahat, buong mundo, nagkaroon ng problema sa inflation, lahat damay-damay, wala kang magagawa dyan, Willie. Figure na yun. Kasi yan 20% now. So pwede mo dagdagan. Pero hindi Sabihin. po ba mahihirapan naman yung nagnenegosyo? Kasi baka Maaari hindi nila kung kayanin. complain sa'yo yung mga negosyante mong kaibigan na Yung negosyante kumikita, yung mahirap ang kita. Dapat din mo na, kung kumikita ka ng piso, ito wala. Nangungutang to na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na negosyo. na Ayun, ang hindi niya naiintindihan. Mga kababayan, hindi kasi natin pwedeng basta-basta itaas. Okay, mag-focus tayo doon sa sinasabi niya na senior. 'Di ba kung may 20% ngayon, dadagdagan niya daw, gagawin niyang 30. Mga kababayan, kapag kaya yan naka-level lang sa 20, ibig sabihin, yan yung kaya pa na punuan ng mga negosyante. Pero kapag ito naman ginawa mo ng 30, it might cause na yung mga negosyante na yan ay magsara na dahil wala na silang kikitain, Willie. Ganon ang gustong sabihin dito na ang batas, hindi yan basta-basta number, pag ginusto mo, magagawa mo kaagad. Pag hiniling mo, oy, taasan natin to, hindi pwede. Pinag-aaralan yan. Merong mga study na ginagawa para itong pagdagdag or pag-amyenda ng 20% sa mga senior, gagawing 30%, mga kababayan, ay kailangan pag-aralan ng maigi. Dahil baka mamaya, dagdag ka ng dagdag, itong mga senior, di ba, hindi po ako agan sa mga senior, dahil lahat tayo tatanda. Di ba? Ang sinasabi ko, yung mga bagay na yan, hindi basta-basta yan, makukuha lang ng isang ganyan. Pag ginusto mo, okay na kaagad. Hindi po pag-aaralan yan. May feasibility study na gagawin dyan para nang sa ganon, kung magdadagdag, kakayanin ba ng mga namumuhunan? Baka mamaya, may namumuhunan, hindi naman na sila kikita. Do you think they will gonna pursue their business? Of course not. Diba? Hindi nila gagawin yun. Na i-pursue yung business nila kasi wala na silang kinikita. Diba? Kaya nga nag-business para kumita. Pero kapag wala ka ng kinikita, it's up to you to decide. Diba? Oh. Kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata. Ako more of the medicines. Sa gamot yung naiisip ko. Kasi lahat ng mga lumalapit siya, puro gamot, opera. Kasi nga kaya nga senior Kuya Will, eto curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame. Sa lagay na current state ng Philippine politics, sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, no? Ang politika dito sa Pilipinas in general. I think, sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na, ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity Kanya-kanya Personal lang interest. If you're a good public servant, dapat hindi yung pang personal lang ang gusto mo. Talagang, how many percent ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang billing ko, hindi ako nagnanakaw ng singko. It's all legal. Because isang microphone na lang hawak ko Doon ako binabayaran. Hindi raw siya nagdanaka. Siyempre, hindi ka pa nakaupo Pag nakaupo ka, mga kababayan, tingnan mo Willie Revillame, ito sasabihin ko sa'yo. Hindi ko na siguro papatapusin tong video na to, pero nakikitang-kita na yung kabubuhan mo rito. Unang-una, kapag kagaya ka ni Robin Padilla, sabihin natin, senador ka, di ba? Sabi niya, hindi raw siya magnanakaw kahit 5. Mga kababayan, ito siguro gagamitin ko, no? Kapag kayo po ang nagtatrabaho, tapos pag nasa isang kumpanya kayo, nakita nyo yung boss nyo wala. Di ba? Para kayong mga pusa. Para kayong mga pusa. Ang ginagawa ninyo, mga kababayan, para kayong mga daga dahil wala yung pusa. Kanya-kanya. Wala kayong ginagawa, hindi kayo nagtatrabaho dahil hindi nyo alam yung trabaho nyo. Diba, nagpapahinga kayo, kumakain lang kayo, natutulog lang kayo, nagpapalipas lang kayo ng oras, nagpapa-aircon lang kayo doon sa inyong trabaho. Mga kababayan, yan ay hindi literal na pagnanakaw. Pero, kapag ganon ang nangyari, para ka na ring nagnakaw nun kasi hindi mo
ginagawa yung trabaho mo pero sumasahod ka. Sa madaling salita mga kababayan, yaan ay panloloko. Instead na ikaw na nakaupo dyan, may ibang tao na pwedeng umupo at pakinabangan natin sa paggawa ng batas, pag-amyenda, pag-craft, walang nangyayari dahil ikaw yung nakaupo dyan. Di ba, Myra's Channel? Oh. Para sa akin, mga kababayan, you can agree or disagree with me. Pero, pag ganyan ang isang tao, na kapag wala yung boss, hindi nagtatrabaho, or sabihin natin, hindi sila nagkakagawa ng kanilang responsibilidad, ang masasabi ko dyan, Magna. Magna nakaw. Diba? Oh. Okay? So, sino ang boboto sa'yo? Kaya galit na galit ka. Kasi nakikita mo, sana dito sa interview na to, sumagot ka na ng maayos. O, balikan nyo yan, mga kababayan, kung gusto ninyong panoorin ng buo. Lalabas talaga ang kabobohan ni Willie Revillame dyan. O. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Mga kababayan,